gabi, magandang araw. Ito po si Master Doms. Welcome po sa aking YouTube channel, Doms Restoration ng Pilipinas. Natapos na po natin yung ating patungkol sa mga electric fan, no? Iba-ibang electric fan po yan na natapos natin. Halos lahat po ng troubles at mga parts nito isa-isa nating ni-restore para hindi na natin sila tinatanong kung ano ang gagawin natin. So ang technique po ng pag-aaral natin dito sa tutorial na to, kung bago ka lang po sa aking channel, mas maganda po yung subscribe kasi sunod-sunod po yung video, makakapag-aral ka ng maayos at mada-download mo siya. Pwede mo siyang reviewin kahit wala kang load. At ang isa pa, hindi sapat po yung pag nag-aaral ng electronics, hindi po sapat yung matalino ka. Dapat maagap ka o kaya mautak ka. Kasi kung mautak ka, kung ang problema mo sa pag-aaral mong ito ay yung load o kaya yung wala kang data, wala kang wifi, so pera yung kailangan mo para makatapos ka sa pag-aaral na ito, utakan lang yan. Punta ka sa isang merong free wifi, i-download mo yung video, and then pagka na-download mo mga 3-4, balik ka uli sa ibang araw hanggang sa makumpleto mo. Kung may video ako halimbawa sa electric fan na mga sabi natin na 12 videos, o kaya sa tester sabi natin meron akong mga 15 videos doon. So kung nakumpleto mo siyang i-download, magtatagal naman yan dyan mapapanood mo siya kahit wala kang load. So utakan lang yan, hindi sapat yung matalino ka lang, kailangan meron kang agap, meron kang yung pagiging mautak, no? Yung hindi pwedeng dahil wala kang load di ka na mag-aaral, hindi ganun. Okay, natapos na natin ang patungkol sa tester, sa parts, paano pag-check, symbols, diagram. Tungkol lang po yun sa electric fan. Ngayon, dahil natapos na po natin yan at nakapag-restore na rin tayo, pupunta na tayo sa washing machine. Ito na po yung susunod natin. Sana makasubaybay ka na isipin mo na malaking tulong ang magagawa nito. So mag-sub ka lang sa YouTube channel ko para makumpleto mo yung mga video. Okay, mapapansin natin na ang diagram na ito ay walang pinag-iba din sa electric fan. Meron din itong switch, merong fuse, merong cord, yan. Pero yung electric fan, bihira yung may timer, pero meron din. So pinaliwanag ko rin yan sa patungkol sa electric fan. Meron ding timer na modelo. So may timer, may motor, may capacitor, halos isa lang. So yung washing machine at electric fan, mayroon lang na iba. Yung kasing electric fan natin hangin, ito ikot. Hanap lang natin dito ikot, di naman natin kailangan ng hangin dito. Doon naman sa electric fan, di natin kailangan yung ikot, ang kailangan natin yung hangin. So pareho natin kailangan sa electric fan yun, yung ikot at yung hangin. Dito, di natin kailangan yung hangin. So umikot lang. Ito pong diagram na to ay sa twin tab. Pero hindi natin ito pagsasabayin kasi nga yan yung paraan ko o technique ng pagtuturo na huwag natin silang pagsabay-sabayin para hindi tayo mahirapan na mag-aral. Okay, so kalimitan kapag baguhan, hindi alam yung gagawin. Kung
matututunan mo ito, technique na ito, bilang baguhan, hindi mo nahihintayin ng matagal. Pag dumating sa iyo yung trouble na yun, tsaka mo lang malalaman. So ngayon maiintindihan mo na ng kahit hindi pa siya dumadating, pag napanood mo na yung video, nag-aral ka dito, maiintindihan mo na siya. Kalimitan kasi ang baguhan dumudot-dot na agad kung saan lang niya gusto. Hindi ganon. Kailangan sumunod ka dun sa format ng pagto-troubleshoot. Kahit dun sa electric fan sumunod ka, kahit dun sa tester mo sumunod ka. Dito sa washing machine sundin mo yung mga tinuturo ng yung format para hindi ka mahirapan. So kalimitan pag nag-troubleshoot ka dapat alam mo yung wiring. Kapag marunong ka na kasi nito, naaaral mo na to, kahit putol-putol lahat yung wire na yan, ninat-ngat yan ng daga, halos lahat putol-putol. Kapag marunong ka na kasi sa wiring data niya, sa pag-check ng mga wiring niya, kahit naputol na lahat yan, may babalik mo yan sa dati kasi alam mo kung paano mo siya i-check sa tester. Lahat ng yung motor niya, yung switch niya, yung wiring niya, yung cord, dahil alam mo na siyang i-test sa tester, may babalik mo siya kahit nagkaputol-putol na. O kaya ginawa ng isang technician na iniwanan na, hindi na binalikan, naiwan siyang kalas lahat ng wiring, may babalik mo pa rin yun kahit hindi ikaw ang kumalas, kasi alam mo kung paano i-check lahat ng wiring niya. Iisa-isahin na natin na ipaliwanag sa inyo na yung mga parts na nandito sa washing machine, lahat, kung ano man yung ginawa natin sa electric pan, lahat din dito ganun din ang gagawin natin. Kasi ang electric pan, napakarami ng parts, hindi katulad nito. Ang body nito, ang katumbas base ng electric pan. So, silang dalawa lang naman ang naiba. Sa electric pan, may cord, merong fuse, merong switch, merong timer, merong motor, merong wiring. So, ganun din sa electric fan. So, walang maiiba dito. Ganun din yung ating aaralin. Kaya, ang gagawin natin dito, dahil nag-aral na tayo dun sa electric fan, mamadaliin na natin ang washing. So, unahin natin dyan yung spin motor. Lahat ng pyesa sa spin motor ay uunahin natin na i-restore. Pero bago natin siya i-restore, aaralin muna natin yung kanyang sa winding data. Kailangan nating malaman yun, yung paano mag-check ng resistance. So, iiwanan muna natin yung washing. So, ito yung sa dryer natin. Yan, kabaak na yan. So, yung washing, maiiwan muna yan. Kasi pag pinagsabay natin yan, magugulo lang kayo bilang isang baguhan. Kaya, unahin natin yung spin motor. So, ito, napakasimple lang nga eh. Para ding para ding electric pan lang din. Na iba lang yung posisyon ng kanyang diagram. Pero parehas lang. Walang nabago sa electric fan. May 1, 2, 3. Ito, wala. Wala itong 1, 2, 3. Basta, mas madali pa nga kung tutuusin ito kaysa sa electric fan. Ang rewind kasi nito, simple lang. Hindi katulad ng electric fan, meron ka pang gagawin na 1, 2, 3. So, marami ka pang gagawing pagre-rewind doon. Okay, yung plug, yan, yung ating line, yan, pupunta lang naman siya dyan sa pinaka door switch natin, tapos diretso na yan sa motor natin. Yan, capacitor. So, napakadali na. Yan, yung symbols kasi importante sa diagram, marunong kang bumasa. Tinuro ko niya sa electric pan sa inyo. Hindi na natin kailangan na ulit-ulitin pa. So,
Sa diagram naman kasi ng electric fan tsaka itong nakikita nyo ngayon, no, wala namang wala namang siyang halos na iba. May capacitor, merong motor, may fuse, merong switch, tapos yung line na, tapos cord. Ganon din sa electric fan. Pwede nyong balikan yung sa electric fan natin. Pinakita ko rin po sa inyo doon yung tungkol sa diagram, tsaka po yung symbols niya. Hindi natin muna aaralin yung symbols dito ng electronics kasi hahalo lang. Kung ano yung ating inaaral, yun na muna para hindi tayo hindi makagulo. Okay, mag-uumpisa na tayo sa spin motor. Unahin natin ang motor assembly niya. Okay, sa motor assembly, lahat ng nandun na nakakabit, ipapaliwanag ko po yon. Kaya sumubaybay lang po kayo. Bali, meron po tayong part 1, part 2, at pwedeng hanggang part 3 po yan bago matapos po yung kabuuan po ng spin motor. Okay po. Ang kalahati po siguro nito ng patungkol po dun sa ating motor assembly ay makakapasok sa part 1 natin. So, dahil naka-sub ka naman, hindi mo na kailangan na hanapin kasi sunod-sunod na yun. Nasa ating na yun. Pindutin lang natin yung videos natin, lalabas na yan sunod-sunod, kaya hindi ka na magkailangan maghanap. So importante po yan na naka-update ka palagi dun sa sa ating tutorial. Okay, isa natin, motor assembly tayo. Yan, i-actual na po natin yung tungkol po sa ating washing. So unahin natin yung spin. So yung motor assembly natin, napaliwanag ko na yan sa video ko doon sa aking Facebook patungkol sa kung paano ito nasisira. So i-explain natin ng isa-isa para maintindihan nyo kung bakit nasisira talaga itong nauuna siyang masira kaysa sa wash motor natin. So yung palatandaan, nabanggit ko yun, dalawang klase. Yung una natin ay yung yung sira yung rubber bello mo. Kung hindi punit, pwedeng yung busing niya maluwag na o nakain na o naubos na. So yun yung pwedeng pagmulan ng pagpasok ng tubig. At pag pumasok na yung tubig, babagsak siya dito. Yan, pabagsak siya dyan. So ibig sabihin, yung ating belo ang kalimitan na sumisira sa ating motor assembly ng dryer. Ngayon, yung ikalawang pag-trace natin kung sino ang nanira, nabanggit ko na rin yun. So magkasama silang dalawa sa binanggit ko, yung wash motor natin tsaka yung ating gear case sa washing ang siyang sumisira doon sa wash motor at idinadamay niya rin itong spin natin. So ang palatandaan ng pagsira ng gear case dito sa ating motor assembly ng dryer, yung kung saan nakatapat yung gear case, doon mo makikita yung kalawang. So ibig sabihin, kapag nakita mo yung kalawang ng motor assembly mo sa bandang kanan, ang ibig sabihin lang noon, yung gear case ng washing mo ang naninira o naglagay o nag-ampias ng tubig dito. Pero ito, sa kaso nito, hindi siya sa kanan nagkaroon ng kalawang. Dito siya nagkaroon sa bandang likod kasi ito harap to. Nandito kasi yung brake.
So ito yung harapan, kaya nandito sa likod yung kalawang. So ibig sabihin, hindi to galing sa gear case ng washing. Dito mismo to galing sa belo. Yung kanyang patak, ito, tumutuloy siya pa ganyan. Yan. Kaya siya humugong na lang. At pagka dumadampot ng damit, yung naglalaba, nagkakaroon ng ground. Dahil yung stator mo, yung rewind mo, basa na ng tubig. So yun yung dahilan kung bakit humugong na lang siya. At para matiyak natin na anong naging problema niya, meron bang pumutok, may umusok ba, bakit umuugong, so kailangan natin matrace dun sa kanyang wiring. Ang wiring niya, ito ay violet, black, tsaka gray. So makikita natin siya, kalasin natin para mas madali. Makikita natin yung stator natin, yung pinaka diagram niya. Yan, makikita natin na yung gray ang capacitor at yung violet ang line capacitor at yung black yung common. So iti-trace natin kung alin ang kanyang putol o walang resistance. Okay yan, naka times 10 tayo. So para malinaw lang, kasi pag times 1 ang ginamit natin, dito natin siya mariread, maliliit yung guhit. So kailangan lang natin times 10. Ngayon, ang pagtetest nito, na-explain ko na rin, parang electric fan din. So kukunin natin yung common. Yan, tiningnan natin sa diagram na yung black yung common. So ilalagay natin test spread natin sa common. Kukunin natin yung line capacitor kung meron. Yan, meron siya. So 0 muna natin para sigurado. Okay, yan, meron siyang 10. So times 10, 100 ohms. So 10 ohms natin nakuha siya dito sa times 10. Ngayon itong ating gray capacitor, yan, wala. So ibig sabihin yung capacitor natin ang walang resistance. So yun yung iti-trace natin kung kaya pa ba nating dukutin, operahin, baka meron lang naputol, o kung may parting nasunog, baka pwede pa siyang iduksong. So kinalas na nga natin to, tinanggal na natin yung tornilyo para maayos ko siyang ma-explain sa inyo. So yung kalawang, uulitin ko lang na isa yun sa paraan o technique para matrace mo kung sino ang nanira, kung yung gear case ba o yung rubber bellow mo. Okay, labas natin. Ngayon, isa pang palatandaan na pwedeng nagtubig na yung motor assembly mo, ay kita natin na merong kalawang yung rotor. Yan, ibig sabihin nagmo-moist na siya, nakakapasok na yung moist ng tubig habang ginagamit natin. Padami ng padami yung tubig na pumapasok dyan. Okay, kaya titingnan natin kung kaya pa siyang madukot o hindi na, kasi kung hindi na, i-rewind natin. Yan, ang pagkakalas nito,
para hindi mo siya masira, kasi dudukutin natin siya. So kailangan natin kalasin lahat ng tali dito. Yung sa kabila hindi na kailangan. Pero kung makikita natin na sunog na talaga siya dito, ang paraan na madali dyan, di mo kailangan tanggalin tali. Pwede natin siyang lagariin dito, paikot. Yan, para matanggal na natin siya ng buo. Hihilayin na lang yan, tutulak na lang doon kasi putol dito. Kung i-rewind natin, pero kung dudukutin natin o operahin natin, baka yung loob malinis pa, walang sunog, naputol lang yung isang line. Kailangan natin malinis natin siyang matanggal. So tatanggal lang natin yung tali. Iingatan natin na tamaan yung coil. So ang palatandaan ng dulo ng tali yung maraming buhol. So yung makikita nyo, mga isahan lang yan. Dito nyo mapapansin na marami siya. So ibig sabihin dyan siya nagbuhol, yung nag-rewind. Isa pa nating mapapansin dyan, yung kulay nung kanyang pagkatanso parang hindi tunay. Pero tingin natin parang hindi tunay. Tingin ko lang hindi tunay. Pero malalaman natin yan pag binuksan na natin, kasi yung kulay niya ay pwede kang dayain yan. Pero pag binuhat mo yan, alam ko kapag ka-copper siya o kaya alum. So para nakakasigurado na yung suspect mo ay maging totoo, so kailangan mo siyang buksan. Doon mo siya malalaman kung copper nga siya o alum. Yan, medyo maganda lang yung pagkakatali nila, hindi burara yung gumawa nito, nag-rewind nito. Hindi ito ang aking tingin dito, hindi tao yung nag-rewind, machine ito. Kasi hindi kasi kayang pantayin ng tao yung ito. Meron kasi diyang machine na nagbabaon yan. So pwede nyong makita sa YouTube, merong pinapakita doon na patungkol sa rewinding mga ganitong klase ng motor, stator. So yan, natanggal natin yung pinakabull niya. So ilalabas lang natin yung pinakadulo para hinihila lang po ito, hindi ito mahirap kalasin. Medyo magtsatsaga lang, kasi kung maiinit ka, wala kang malalaman kung may sira na yung motor mo o yung stator mo, yung rewind mo. Kung babanat ka kaagad ng bugnot, wala na. Buti pa wag ka nang mag-technician, kasi mahirap pagka bugnutin ka. Ito kaya natin iniingatan, kasi nga balak natin siyang dukutin. Pero kung antimano sunog na to, hindi mo na kailangang ingatan, pwede mo nang lagariin yan lahat. Kaya natin to ginagawang pag-iingat para makasakali, kasi mahal din yung mahal din yung yung mag-rewind.
bibili tayo ng copper. Yan, nakalas na natin. So malalaman natin kung alin ang kanyang naputol. Ito yung gray natin. So dito natin titingnan kung alin ang naputol. Meron siyang dobleng balot. Yun. So may putol na isa. Ito yung putol niya. So dito siya galing sa gray. Itong ating common, so yan, kapit na kapit siya, wala siyang putol. Pero itong gray, eto, meron siyang naiwan. So yun nga, naputol. Yan, putol siya.
Ito yung isang kaduksong niya. Yan. So malinis pa siya. Ngayon, para malaman natin kung copper siya o alum, ito mismong naputol, dito ka pwedeng mag-trace kung alum siya o copper. So dahil hindi naman putol yung violet natin at yung common natin nakakabit, malinaw din na yung kanyang pinaka thermal fuse natin ay gumagana dahil yung common natin tinesting natin sa violet, nagkaroon siya ng resistance, kaya walang problema. So ibig sabihin naputol lang talaga ito. So pag kinabit natin to, kukunin natin yung resistance ng gray kung meron na. Pero bago natin siya ikabit, trace muna natin kung copper ba siya o alum. Pag lumabas na puti, ibig sabihin aluminum. Yan, malinaw na malinaw sa sikat ng araw, kulay puti. Kala nyo tanso, so natanso tayo. Ito na yung wala na tayong magagawa. Pinasok na tayo ng yung ating tanso, ginawa ng alum. So padalian na ng buhay, hindi na patagalan. Kailangan madaling masira para bibili ka uli. Kasi kung ang gamit mo yung dati, yung old model, halimbawa ng electric pan, binili mo nung 1982, 2002 na, buhay pa. 2020 na, buhay pa rin. So ganun din ang washing. Ang electric pan natin ngayon, kailangan masisira na kaagad sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan, dapat sira na yan. Ganun din yung washing natin tsaka dryer. Wala na, hindi na sila gumagawa ng purong tanso. Yan, malinaw na puti. Pwede ko tong, ang copper kasi pag hinila mo at hindi mo mapuputol yan masusugatan ka, mahihiwa ka. Pero yung alum, pag hinila mo yan, putol agad yan. Yan, nakitang kita natin yung pangingintab niya na puting puti talaga siya, hindi siya copper. Kasi kung copper yan, dilaw yang makikita natin. Okay, so iduduksong natin, malalaman natin kung yun lang ang problema niya. Pag yun lang ang problema niya, hindi na tayo magre-rewind. Ang isa pang problema dito sa alum, hindi mo to pwedeng hinangan pag kinayas mo, kasi hindi to tinatablan ng tingga. Ang tinatablan ng tingga yung mismong coated nya, pinakabalot nya, kasi yun lang ang tanso, yung pinaka coated. Yung coated na yan parang parang tubog sa tanso, hindi sa ginto. Kaya ito, hindi natin to siya pwedeng hinangan, iikot lang natin to dahil kinayas natin. Yan yung hindi alam ng yun. Tingnan nyo, naputol agad, konting liko ko lang putol na. Ito yung hindi alam ng iba, na pag pinayas mo ang alum, inalis mo yung balot na yan ng kulay tanso, hindi mo na yan mahihinangan, hindi natatalab dyan kahit anong init pang gawin mo dyan. Ang paraan lang dyan,
iikot mo pag pinagduksong mo siya. Yun ang mahirap dito sa alum. Konting galaw mo lang, wala na, putol na. Kaya pag nag-iinit to, pag napasok ng tubig, wala na, hindi na talaga pwede, hindi siya tatagal. Habang kinakayos natin, nauubos. Kaya lang natin to ginagawa na pagduksungin para trace lang natin kung gagana na yung gray, kung magkakaroon na siya ng resistance. Pwede naman nating dito sukatin na, pero duksong na natin para yan, try natin. Pag hindi na testing, doon natin mismo testingin sa putol. Okay, black, try natin yung gray, wala. Yan, pati yung violet na wala na rin. Wala na rin yung violet, nagalaw na. Yun, nagkaroon na yung gray. Yun namang violet ang nawala. So may putol sa violet, putol na rin siya. Okay, dito na natin siya testingin sa putol. Masyado nang maiksi yung kaduksong niya, hindi na natin nakukuha. Okay, itong common, tingnan natin itong naputol. Ito gray, ito gray, ito. Yan, meron siyang read na 15. Sobra, naka 0. $16.5. Okay, yung violet kanina 10, so nawala naman yung violet. Saan siya naputol? Nagkaroon ng problema ang violet. Medyo lumutong siya dito siya nasunog, matigas. Yan, nasunog siya dito, dumikit na, natunaw na. So pwedeng dito naputol yung violet. Ito yung dahilan ng sa tubig. Kapag tumutuloy na yung tubig dito, ito ang nangyayari, umiinit. Yan, kakat natin yung violet dito. Tingnan natin kapag gumana. So dito na natin siya putulin sa ayan, putol na nga. So ibig sabihin dito pala siya galing ang putol, hindi na siya dun sa natunaw.
madali lang paraan na ano yan. Kung naputol na siya, so iikot lang natin uli yan doon. Okay, ito yung common natin. Yan, tapos ito yung gray, naputol. Meron siyang 16.5. Ito yung dati 10. Ayan, nawala na ng tuluyan. Kanina siyang meron, ngayon siyang wala na. Kahit dito na mismo sa coil, wala na. Wala. Okay, nagka-problema na siya. Meron siyang putol, kailangan hanapin itong violet. Kanina nung pinalas natin meron, pero ngayon wala na siya. So hanapin yung putol na yon. Yan yung problema. Pwedeng dun sa pagkakalas ng tali, pwedeng meron dong sumama sa paghila natin ito. Pwedeng yung violet. So yun yung hahanapin pa. So isa-isahin pa yan na ikutan para makita yung putol. Once na makita naman yun at may duksong na natin to sa gray, ito, tapos ito namang violet, may duksong natin siya dito, balik na siya sa dati. Kasi kaya lang nawala ito, yun nga, posibilidad na nangyari yung pagkakalas ng tali, pwedeng merong nahila. Kasi itong violet na to ay running. So yung naputol natin ay starting. Yan, yung gray natin starting, itong violet natin ang running. So yun ang kanina merong resistance. So sa puno natin sa tinesting, meron tong nagkaroon na to. So ibig sabihin dito lang siya naputol sa ating wiring. Okay pa naman, kailangan lang natin hanapin yung naputol sa violet kasi kanina okay naman yan. Okay, iikutan natin kung saan meron siyang naputol. Gamitan ko siya ng magnifying glass. Sa running lang tayo titingin kung kasi running yung putol, violet. Pwedeng yung paghila natin ng ito. Yan. Ito yung ating naputol. Yan, yan. Ito yung running. Kanina nung sinukat natin hindi pa siya kinakalas, meron siyang resistance. So ito yun, pwedeng yung paghila natin ng tali, sumama siya. Okay, duduksong natin to. Pag naduksong natin, malalaman natin kung okay na yung violet.
Okay, common. Tingnan natin kung okay na siya. Yan. Nawala din. Pati gray. So ito yung mahirap sa alog. Konting galaw. Wala na. Putol na. Yan. Okay. Ito yung ating gray. Itong violet. Wala pa rin. So ibig sabihin, may isa pang putol, hindi lang yung isa kanina. Wala pa. Tingnan natin yung duksong kung kumunik. Kunin muna natin kung meron siya, kung may resistance to. Baka meron pang isa pang putol. Dito tayo kukonek sa violet na isa. Wala. So meron pa talaga siyang isang putol pa. Hindi lang isa, pwedeng dalawa. Wala talaga. Meron pa siyang isang putol. So iikutan uli natin.